Mahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? 1,000. Oh, 46 times 100,000. O sabihin na natin 46 times 200,000. Puta, ima-mathematics natin ha. 46 times 200,000. Ayan. Oh, 9.2 million. Yung Rimowa na maleta, 9.2 million, nagtaka ka? Ang nakalagay doon, yung isang biyahe daw nila, 15 billion. Yung isang maleta, ang nakalagay, 48 million. Nagulat ka na yung lahat ng maleta na yun, ang halaga ay 9.2 million. Hindi ka nagulat na yung mga mansyon ni Romualdez, ang dami-dami? Hindi naman siya kasing yaman ni Lucio Tan. Si Lucio Tan, baka isa, dalawa lang ang bahay dyan. Sa Forbes Spark, si Bongbong nga, isa lang ang bahay dyan. Si Lagdameo, isa lang. Mantakin mo, mas mayaman pa si Romualdez kaysa kay Marcos Sr., ganon. Para magkaroon siya ng 12 bahay, di umano. Sabi ni ano yun ha? Ay, magandang araw, Banateros. Eto na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga switik, lahat ng mga kawatan, mapang-abuso sa kapangyarihan, mga hayop, animal, mga pendeho, at mga putok sa buho na mga taga-gobyerno, lahat ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, na mga miyembro ng sindikatong kuratong baliling sa gobyerno, ang mga magnanakaw kawatan, mang-uumit. Another day, another kulitan session with yours truly. Oo, kulitan lang tayo, huwag tayo masyadong seryoso. Masyado kayong seryoso, kayo din. Baka mauna pa kayong atakin sa puso sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Wala pa naman kayong pang-ospital. Mabuti yung mga nagnanakaw sa Pilipinas na mga taga-gobyerno, mga nakabarong Amerikana. O mabuti sila, mga bossing. Yung kanilang kayamanan, meron silang pangpagamot sa mga cancer. May pampagamot sila sa kanilang mga terminal illness. Oo, mapapahaba konti buhay nila. O kayo, wala kayong ganun. Oo, kita nyo naman yung PhilHealth. Nanakaw na yung pera dyan. Wala na kayong aasahan dyan. Bahagya na nga. So, ang daming mga nagpo-post no, sa social media ngayon. Tungkol sa PhilHealth, no, na parang 200,000 yung bill nila. 5,000 ang sinagot ng PhilHealth. Kala ko magaganda yung serbisyo. Kala ko magaganda yung serbisyo. Kayo talaga, ninanakaw nyo yung pera. Alam nyo ba sa PhilHealth? Sa PhilHealth dapat merong share ang mga doktor. Ang mga doktor dapat merong share sa PhilHealth doon sa mga ibinabayad ng mga sa case rate ba. Dapat may komisyon ang mga doktor sa PhilHealth. Yung contribution natin, yung binabayad ng PhilHealth sa mga bill ng hospital, dapat meron. May nakausap akong doktor, dapat daw meron pero wala na, hindi na daw yata sila nakakakuha. Kaya nga alam nyo, dyan sa may heart center, alam nyo dyan sa may heart center daw, tsaka sa ibang mga government hospitals, yung mga doktor, yung mga nurse, nagtitinda sila sa mga tao na nasa ospital. Para daw meron lang silang dagdag pang gastos sa ospital. Mahiya kayo.
Mga switik talaga kayo, pati yung mga doktor na dapat gumagamot lang sa tao, ginagawa niyong mga tindero, ha. Grabe talaga nangyayari sa Pilipinas, ha? Paatras. Oh. Pero huwag kayong magsasawa, mga bossing, sa panunood sa Banateros. Sa pag-follow, pag-subscribe sa Banateros. Sa mga videos ng Banateros, huwag kayong mapapagod manood, mag-like at mag-share. Kasi gigil na gigil sila. Sa tuwing nagbablog tayo at kinakarit natin at ine-expose natin ang kanilang mga sindikato, gigil na gigil ang mga yan. Kapag hindi na kayo nanood, kapag hindi na kayo nag-like at nag-share, wala nang makakarating na impormasyon patungkol sa mga pagnanakaw ng mga yan. Batikos nga tayo ng batikos, magnanakaw pa rin sila, di lalo na kaya kapag hindi nyo na sinishare yung mga content vlogs ng mga Banateros Brothers, Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, Jay Guevara, Paring RJ, Sir Jack at Boss D. Kaya kailangan mag-subscribe kayo, ha. Yung mga nanonood ngayon dyan na hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. At saka like and share. At syempre, share tayo ng mga knowledge natin kahit wala naman tayong utak. Diba? Ano lang, simplihan lang natin yung mga pagpapaliwanag. Kailangan in layman's term lang. Kailangan kalmahan lang natin yung ating mga paliwanag. Dahil syempre, di naman tayo mga abogado. Di tayo masyadong technical. Kailangan nyo mas naiintindihan na nakakarami. Alam mo ang maganda sa mga vlog ng Banateros Brothers, nakaka-relate ang lahat. Girl, boy, bakla, tomboy, all walks of life, mayaman, mahirap, nakakaintindi ng mga hinaing natin. At saka galing tayo sa hirap. Tayo'y lumaki sa kalsada, kaya alam natin ang hinaing ng pobreng Pilipino. Kaya alam natin kung ano yung mga malapit sa puso ng mga kababayan natin na mga topic. Hindi tayo magtatapik nung malayo sa ating katotohanan. Kailangan kung ano yung pinakamalapit sa puso ng masang Pilipino, kung ano yung nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino, yun ang ating tinatopic. Gets na gets nyo yan. Lahat tayo struggling. Lahat tayo binabaha, lahat tayo biktima ng mga sindikato. Lahat tayo biktima ng mga snatcher, holdupper, addict, pusher. Lahat tayo may kamag-anak na nagdodroga. Lahat tayo may kamag-anak na lulungsad sa sugal. Lahat tayo may mga kakilala na naging biktima na ng lahat ng mga kahayupan sa Pilipinas. Kaya lahat tayo ay nakaka-relate sa isa't isa. Kung ano yung mga issues, baha, apektado ng lindol, binaha yung mga kagamitan, pinundar, ang tagal-tagal mong inutang sa Bombay, yung kumot, kulambo. Ngayon, puro putik na dahil sa baha, bagyo. Grabe, nangyari sa Cebu. Grabe ang nangyari sa Cebu, mga bossing. Grabe din yung mga tinamaan talaga ng dilubyong bagyo na to. Tapos may papasok na naman. Hindi pa man nakaka-recover ang Cebu. Grabe talaga ang damage sa Cebu. Si Frasco, yung congressman na manugang nito ni Wakwak ng Cebu. Yung distrito niya, yung matinding hinagupit ng bagyo at baha. Ayan, pirma kasi ng pirma sa impeachment, pati tuloy yung mga kababayan mo. Nadamay sa karma na hindi naman dapat sa kanila. Dapat ang nakakarma kayo eh. Dapat ang binabaha yung mga bahay ng mga congressman na gumawa ng mga proponents na ito, mga ghost projects na ito eh. Diba? Mga hinayupak talaga kayo eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ito na naman, Diyos ko. Ang dami na namang mga naapektuhan dyan sa Cebu. Kaya ipagdasal natin yung mga kapatid natin, mga maisog na mga taga Cebu.
na tinatamaan ng karma na hindi naman nila deserve. Ang deserve talaga niyan yung mga dating nangurakot dyan eh. Awang-awa na rin ako dito kay Pambari 4. Kawawa rin tong taon na to. Oo, sabi nga pa, ito ba yung tinatawag na baptismal of fire o baptism of fire ba to? Grabe yung pahirap sa kanya. Ang daming problemang iniwan nung dating gobernadora tapos ganito pa yung inaabot ng probinsya niya. Para siguro tuwan-tuwa ngayon yung si Wakwak. O sabi siguro ni Wakwak, ay salamat, hindi akong gobernador, hindi ako namomroblema ngayon. O pero Pam, kung ako sa'yo, Pambari 4, ang gawin mo, umikot ka sa buong Cebu, sa buong probinsya mo, nakaikot ka naman nung kampanya nung nangangampanya ka, umikot ka and then bisitahin mo lahat ng mga flood control projects na mga bumigay. Ikaw mismo ang magsampa ng demanda sa mga congressman na mga proponent ng mga na yan, ng mga flood control na yan. Tapos, yung mga taga DPWH dyan sa sa rehiyon ng Bisaya, yung Cebu. O yan, targetin mo. Huwag kang papayag. Nahirapan yung mga kababayan mo mga constituents mo Tapos bumigay yung mga gawa-gawa nilang mga flood control dyan. Hindi yan babaha ng ganyan. Kaya ka nga may flood control Hindi ba? Grabe yung pagbabaha sa sa Cebu. Pero pag-usapan natin yan memya. Pag-usapan natin memya. Muna tayo? React muna tayo doon sa mga pictures. O doon sa mga pictures na nakalap natin sa social media. Ito ang mga nakalap natin na picture. Ayan, hindi natin to na-reactionan pero itong si Pangulong Marcos, yung pinakamagaling nating Pangulo, ewan ko kung bakit magaling, baka naggagamot. Wala naman sakit, gamot ng gamot. So eto, ngayon mga bossing, yung nakikita nyo dyan sa screen. Binisita niya yung kanyang yumaong ama. Malamang kinakausap niya na naman yung larawan na yan kasi nakikipag-usap daw sa mga multo at mga aswang yan so ito lang ang aking tanong, Bongbong Marcos. Ito lang sana lang masagot mo. Anong pakiramdam na meron kang puntod na binibisita ngayon hayop ka? Anong pakiramdam na meron kang pinibisitang puntod ng mga magulang mo samantalang si Pangulong Duterte taon-taon din yan bumibisita sa kanyang mga magulang, itinapon mo siya sa ibang bansa. Hindi na siya makakabisita sa kanyang mga magulang sa libingan. Samantalang ikaw, dati namang walang libingan niyang hayop na tatay mo, ipinalibing ni Pangulong Duterte diyan sa libingan ng mga bayani. Putang ina ninyo. Wala sana kayong binibisita yung angkanyong mga satanas kung hindi dahil kay Pangulong Duterte. Ano kaya ang pakiramdam na naglalakad ka sa ibabaw ng puntod ng tatay mo na ang nagpalibing sa tatay mo yung presidente na hinayop-hayop mo? Paki-explain lang sa amin. Total matigas naman ang mukha mo. Anong pakiramdam na nabibisita mo yung tatay mo dahil ipinalibing ng pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, si Pangulong Duterte, tapos yung nagpalibing sa tatay mo, ipinatapon mo sa ibang bansang hudas ka? Tapos hindi na niya mabisita yung kanyang mga magulang. Isipin mo nga. Bukod dyan sa kadimonyohan mo sa mga Duterte, ano kaya ang pakiramdam, Bongbong Marcos, na tuyong-tuyo ka ngayon? Hindi yung utak mo tuyong-tuyo na talaga. Pero ang tanong, ano kayang pakiramdam na tuyong-tuyo kayo, umuulan, hindi mo tumutulo mga bubong nyo, lagi kayong may mainit na pagkain na isinasalpak dyan sa mga bunganga nyo? Ano kayang pakiramdam nyo ngayon na pinirmahan mo yung flood control project na yung mga proyekto, yung mga gastusin, General Appropriations Act of 2025? Ano kayang pakiramdam mo, Bongbong, habang nakikita mo itong mga binaha ngayon sa Cebu?
Anong pakiramdam, BBM? Gusto ko lang malaman eh. Kasi alam ko manhid naman tong Judas na ito, pero gusto ko lang malaman kung ano kayang pakiramdam niya habang ang sarap-sarap ng buhay niya na presidente ka ba ng Pilipinas? Nauna pa si Inday Sara ngayon, Inday Sara magbigay ng kanyang tawag dito, nagbigay ng kanyang mensahe para sa mga binagyo sa Cebu. Para sa mga nasira ang mga tahanan, nasira ang mga kagamitan, nasira ang mga buhay, may mga namatay pa. Ano kayang ano kayang pakiramdam Bongbong Marcos habang nagpapahinga ka? Tapos yung mga kababayan mo, grabe ang inabot sa pagbabaha at pagbabagyo. Gusto ko lang malaman. Hindi ba kasi dumaan ng Sabado-Linggo, baka napagod siya sa kanyang biyahe. Kaya hindi na naman siya natatagpuan. Medyo humupa na yung baha sa Cebu, lumutang na yung mga bangkay sa Cebu, lumutang na yung kitang-kitang sira ng pagbabaha sa Cebu. Pero ikaw, hindi ka pa namin naririnig na nagsasalita at pinalalakas ang loob ng mga taga Cebu. Hinahanda nyo na naman ba yung mga bigas na ibebenta nyo? Yung mga 20 pesos per kilo na bigas na ibebenta nyo sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo dyan sa Cebu? Natanong ko lang. Di ba? Kasi ang hirap no, naglalakad ito, yung dito naman sa libingan ng kanyang tatay na magnanakaw. Ang hirap no na naglalakad ka dyan, tapos alam mo na si Pangulong Duterte yun nandiyan. Alam mo, grabe no, ang tigas na talaga ng muka at sobrang traidor na ng mamang ito para makita mo yung nagpupunta. Nagdasal ka dyan? Nakuha mo pa magdasal? Kanino ka nagdasal, kay Satanas? Diba? Talaga, ito nung nakita ko kasi itong picture na to, sabi ko, ano kayang iniisip ng mag-asawang traidor na ito sa bayang Pilipinas? Na sana kung hindi ipinalibing ni Pangulong Duterte etong tatay niya diyan sa libingan ng mga libingan ng bayani, hindi naman bayani yung tatay mo, dapat ilibing yung tatay mo sa libingan ng mga magnanakaw eh. So no, itong tatay niya, ano kayang pakiramdam nila no na nandiyan diyan? Nagpapasalamat kaya sila kay Pangulo? Nami-miss kaya nila si Pangulong Duterte? Hindi na ako nang nakita ko to. Sobrang ang tawag dyan yung swerte, sobrang swerte tsaka privilege, yun pala yung tama, sobrang privilege ng mga Marcos no, na dati nasa freezer lang yung tatay nila. Nasa freezer lang dati yung tatay nila, pero ngayon nailagak na dyan. Ang tagal, ilang beses pinagdebatihan yan nung inilibing itong magnanakaw na to dyan. Ang daming nagalit, gusto pa nga ipahukay yan ni Kiko Pangilinan, natatandaan ninyo. Pero bakit ngayon? Ang gusto nilang imbestigahan yung Dolomite Beach. Ito, si Pangulong Duterte din naman ang gumawa nito para mapalibing ito si Marcos Sr. Bakit hindi niyo imbestigahan at saka hindi niyo ipabawi yung tawag dito, yung order ni Pangulong Duterte na mailibing ito sa libingan ng mga bayani? Dapat ilipat to sa libingan ng mga snatcher eh. Saan ba libingan ng mga snatcher? Bigyan nyo to ng pinakamalaking lupa dun. Tsaka may pinakamalaking baliktad na krus. Para palatandaan na doon nalalagak ang isa sa pinakakawatan na tao sa mundo. Di ba? Ito pa yung isang nakalap natin na malupit. Sabi nito ni Vince Dizon, ewan ko si Vince Dizon, natuyo na rin yung utak eh. Di ko alam kung ilang simento na rin nasinghot nito, hindi na rin nag-function yung utak. Sabi daw ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw. Anak ng tokwa. Ihinto muna. Pag sinabi mong ihinto muna, pansamantala, putang ina nyo. Mga hayop kayo talaga. Pag sinabi mong ihinto muna, pansamantala yan. So kung pansamantalang ihihinto, kailan nyo ibabalik, mga hayop kayo?
So ibig sabihin, babalik pa yan. Yung pagnanakaw. Kaya naman pala meron silang kampanya na gusto nilang i-extend. Etong termino ni Pangulong Marcos. I-extend mo. Ano i-extend mo yung pagnanakaw nila? Question yun Magnanakaw ba sila? Yung tatay niya, alam ko magnanakaw. Ngayon, ang daming nanakaw na pera ng taong bayan. Sino pumirma? Siya pumirma. Sino may kasalanan? Kung pinirmahan niya yun, makakapagnakaw ba yung mga naglagay ng insertion doon? Yung mga proyekto na yun, popondohan ba yung mga proyektong mga multo kung hindi niya pinirmahan yung budget para doon? Tapos sasabihin niya wala siyang kasalanan? Hayop! Ihinto muna natin yung pagnanakaw. Wow! Nahiya naman kami sa inyo. Sana wag nyo nang ihinto. Nakakahiya naman. Ito pa isa. Ito pa isa. Naku po, si Anjo Iliana, ang dami-daming sinasabi tungkol kay Tito Sen. Meron daw si Tito Sen, di umano, nakabit. Kabit? Grabe, tanda na niya na. Tumatayo pa ba yan? Meron daw bet ka. Tapos, meron daw di umanong mga vlogger na pinapa-atake kay Anjo Iliana. At sabi ni Anjo, pag hindi ako hinintuan ng mga pina-activate mo na mga vlogger mo, yari ka sa akin, ilalabas ko yung kabit mo na kabit din ng kapatid mo. Oy, grabe naman. Sino ba yun? Sino ba yung sinasabi mo? Anjo Iliana, nakabit ng kabit ng kabit ng kabit. Kabitan? Mang gano'n, kala ko ba mga moral yung mga yan? Kala ko ba mababait, matitino yung mga yan? Bakit may mga ganyang kabit-kabitan? Sino ba yan? Basta ako, paborito kong artista, yung nasa Notting Hill. Yung nasa Notting Hill, kilala niyo yun? Yung babae doon. Favorite ko na artista yon. Tsaka paborito ko yan, yung Notting Hill na love story. Yung babae doon, favorite ko. Yung kamukha ko kasi yung bida doon si Hugh Grant. Kamukha ko yun Yung kapartner niya doon, ang ganda. Mabalik tayo doon sa tanong. Sino kaya yung sinasabi kasing kabit-kabit-kabit na yan? Grabe ka naman, Anjo. Yung kabit-kabit na sinasabi mo, ibig sabihin may kabit siya tapos syota din ng kapatid niya. Ano ba naman yung mga ganyan chismis? Political lang tayo. Pero ito si Anjo, very vocal siya sa kanyang political views. Sinasabi niya talaga na pinakamagaling na presidente si Duterte at sinasabi niya talaga na hindi siya masaya sa nangyayari ngayon. Sabi niya pa nga kay Tito Soto Tito Sen, bakit ba dati nung nasa Itbulaga ako boss ka, lahat ng gusto mo nasusunod? Wala na ako sa Itbulaga, pati ba naman yung gusto mo masunod? Nasuportahan ko yung yung amo mo na kurakot di umano. Pribado na ako, hindi na ako taga Itbulaga, baka naman pwede, pabayaan mo na akong piliin yung gusto ko na maging presidente at naging presidente ng Pilipinas. Wag mo sa akin i-impose na kailangan kong suportahan yung presidenteng sinuportahan mo dahil ang dami namang mga kabulastugan yan. So yun yung sinasabi nito. Sabi pa nito, panay ang ngiwi po ng bibig nyo, Mr. President. Totoo naman. Ganun ng ganun. May sariling utak yung kumbaga yung niya bumabanking. Umakyat na kayo dyan sa may Marilaki. Nauso yung banking na yan noong, kasi ako batang Cubao ako Siyempre pag batang Cubao ka, dumadaan dyan sa Pituazon, dumadaan dyan sa Aurora Boulevard, yung mga patok, alam niyo yung patok na jeep? Ang mga biyaheng yan, biyaheng Kogyo, Antipolo, Montalban, SSS Village. Tapos yung mga jeep na yan, ang tatak Morales, LGS, ganyan. Sikat na sikat yan. Pag pupunta kami dyan sa may parting Rizal, nag-aabang kami niyan, yung mga jeep na yan, kung sino dito taga Cubao. Yung mga Beleno, pag Baleno, hindi Beleno, pag Beleno, marami yung Beleno, 1, 2, 3, 4, 5, biyaheng Kogi yun. Pagka yung mga Pelvit, ganyan, pag Pelvit, mga biyaheng Montalban yan, antindi niyan, patok yan. Yung patok na jeep, yung lahat ng tugtog, kahit malungkot, may beat.
Oo, doon na uso yung mga nire-remix, yung yung mga kanta kahit love song nagigisang pangsayaw. Bumabanking yan kahit diretso naman yung daan. Oh, diretso yung daan pero pinababanking nila yan. Pinapasigsag-sigsag nila yan sa Marcos Highway, sa Pituason at saka dyan sa may Aurora Boulevard. Kaya nga dyan sa may Barangka hindi na pinadaan dyan yung mga biyaheng San Mateo. Kasi nga marami silang nasasagasaan dyan dahil banking ng banking. Diretso naman banking ng banking. Kaya patok siguro to si Bongbong. Patok, bakit? Diretso naman pero banking ng banking yung nguso. Oh, sabi nga nito ni Anjoeliana, ngiwi po ng ngiwi ang bibig niyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Anong ginagamit ko naman? Oo, baka naman Mr. President na kayo ay makapagpa hair follicle drug test. Which is true. Kung ikaw nagdududa ka na, public office is public trust, dapat pag merong nagsasalita, merong humihiling sa'yo, dapat pinagbibigyan mo. Well, again, Anjoeliana is just one person, but sa totoo lang, hindi lang naman siya ang nakakapansin ng gano'n yung nguso ni Bongbong Pati naman yung mga kababayan natin nakikita. Yung kanyang ngiwi, yung kanyang pag-utal-utal at yung kanyang pabago-bago ng isip, saan ka makakita? Pumunta ka doon sa isang presidente ng pinakamalaking bansa, kinamayan mo kasi ang lakas ng tama mo. Bakit? Feeling mo mapapahiya siya or feeling mo magagalit siya sa'yo at nakakahiya kung hindi mo siya kakamayan. Kung di ka ba naman ogag, ikaw lang naman ang kumamay sa kanya, nag-breach ka ng protocol, tas feeling mo tama yung ginawa mo. Tapos ngayon, pinopost niya sa kanyang social media na nagkamayan sila. Well, in fact, he breached the protocol just for him to have a photo na kinakamayan siya ni Xi Jinping. Di ba nakakahiya yan? Yung mga gumagawa ng ganyan, matigas ang muka. Alam mo kung sino yung mga matitigas ang muka? Yung mga sabog. Oo, pagka yung kausap mo sabog, walang patutunguhan kwentuhan nyo. Kapag yung tropa pits mo sabog, walang patutunguhan yung relasyon nyo. Ngayon, lahat naman ng Pilipino, nakikita yung mga, mannerisms na hindi naman normal. Yung mga mannerisms na alam mo na addict lang ang meron. Na hindi lahat ng Pilipino binibiyayaan yan ng mannerisms na yan. Yung mannerism na yan, sabi ko nga sa inyo, di ba? Marami naman tayo mga kamag-anak. Lahat naman ng klase ng kamag-anak meron tayo or kakilala. May mga kakilala tayong mga adik. Ihambing nyo yung mannerisms niya sa mga mannerisms nung mga kakilala nyo. Magtatanong ka din. Siyempre, driver ka ng bansang Pilipinas. So, kailangan sober ka. Ibig sabihin, hindi ka lasing, hindi ka sabog. So, nagre-request si Anjoeliana ng hair follicle test, which is yun naman ang panawagan natin Kasi lahat dininay na niya Hindi niya pa dinideny na addict siya. Never niya pa dininay yan. Pero ito ang sagot ng Malacanang. Who are you? Sino ka to demand that? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Oo nga naman. Sino ka ba naman, Anjoeliana? Taxpayer ka lang. Sino ka ba naman, Anjoeliana? Isa ka lang naman Pilipino na botante. Sino ka ba naman, Anjoeliana, na kung magmumultiply ka ng 30 million, binoto mo si Bongbong Marcos? So ganito ang tingin ng mga nasa palasyo sa ating mga Pilipino. Sino ba kayo? So kung ako, magsasalita ako against sa presidente, sasabihin niya sa akin, sino ka ba? Yung kapitbahay namin, kung magsasalita against sa presidente, ang sasabihin niya, sino ka ba? So individually, tayong milyong-milyong mga Pilipino na nagrereklamo, individually sinasabi ng Malacanang, sino ka ba? So pag nagsama-sama tayo ng mga Pilipino na sinasabi ng Malacanang na sino ka ba, ang dami natin. So ibig sabihin, ang dami natin na dinidedma ng mga buwaka ng inang yan. Kaya ngayon, asa pa kayo? Aasa pa kayo na binaha kayo? Aasa kayo ng tulong? Aasa kayo ng ng awa mula sa gobyerno? Who are you? Yan ang sagot ni Claire Castro. Who are you?
Sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ng Pangulo. Kasi sino ka ba? Pilipino ako. Botante ako. Nagbayad at nagbabayad ako ng buwis. Tapos, ang tanong, sino ka ba? Ngayon, tanungin nyo yung mga sarili ninyo. Ilagay ninyo yung mga sarili ninyo. Ilan tayong mga Anjo Iliana na nananawagan ng drug test sa Pangulo ng Pilipinas? Ang sagot sa bawat isa sa atin, sino ka ba? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Wow, nagsalita naman yung somebody. Grabe naman si Claire Castro, makapang mata. Dati ka rin namang walang silbing tao. Nakilala ka lang naman kasi sobrang bobo ni Bongbong at wala na siyang makuha na tanga na magtatanggol sa kanya kaya hinire ka niya. Tapos ngayon, ang taas-taas na ng tingin sa sarili mo, feeling mo somebody ka na mamatahin mo na yung mga botante ng Pilipinas, taxpayers ng Pilipinas, at sasabihin sino ba siya. Baka naman mas malaki pa yung buwis na binayaran ni Anjo Iliana buong buhay niya kaysa sa buwis na binayad mong Judas ka. Diba? Yan yung mga nakalap natin. Eto pa yung ibang mga nakalap natin na mga video. Si Panfilo Lacson, magbabalik na ang hearing ng ICI patungkol sa flood control. Yes. At pagbalik ng hearing, ang issue ay si Gutesa. Kasi may interview si Marcoleta, hindi niya man masagot yung mga punto ni Marcoleta. Ito ang pinupunto niya, ha? Hindi daw siya naniniwala kay Gutesa. Akala ko ba patas ka dahil ikaw ang dumidinig ng kaso, supposedly, hindi ka biased. Bakit ka nagbibigay ng opinion na yung isang resource person na pwede pang bumalik dyan sa Senado, talagang dinidiscourage nila si Gutesa na bumalik Bakit? Kasi may mga ganito sila Kung ako si Gutesa, iisipin ko, pag bumalik ako ng Senado, susunod na paraan yan, bababuyin nila ako, ikukulong nila ako dyan, iko-contempt ako dyan. Ganyan ang gagawin nila sa akin. Kasi kita mo, dito sa sa interview na to ni Panfilo Lacson. Hindi daw siya naniniwala na yung pera nakalagay sa Rimowa. Pakinggan nyo kung bakit hindi siya naniniwalang nakalagay sa Rimowa, ha? Ang alam ko, pag naglagay ng pera at namigay ng pera nakalagay sa maleta, ang alam ko, mamurahe, hindi Rimowa. Teka. Sabi niya, ang alam ko, pag naglagay ka ng pera sa maleta at ipamimigay mo, hindi nakalagay sa Rimowa. Teka, bakit? Ba't alam mo? Namimigay ka ba ng mali-maletang pera, Ping Lacson? Huli ka. Ping Lacson, huli ka. Mali-maleta siguro perang ipinamimigay mo. Bakit namimigay ka ng mali-maletang pera? Ang sinabi niya, sa pagkakaalam ko, pag mamimigay ka ng mali-maletang pera, hindi nakalagay yan sa mamahaling maleta. Bakit? So sa pagkakaalam niya, ibig sabihin may personal knowledge siya. Gawain mo ba? Lacson, kanino ka namigay ng mali-maletang pera? Para sabihin mo na pag namigay ka ng pera na mali-maleta, hindi mo ilalagay sa mahal na maleta. Yun iba't daw ilalagay sa Rimowa. Alam nyo ba yung Rimowa? Mahal talaga yung maleta na yan. Yung maleta na yan, sa totoo lang, heavy duty kasi yan. Okay, hindi. Papaliwanag ko sa inyo kung ano yung Rimowa. It's an expensive brand ng maleta na pang-travel. Bakit siya mahal? Hard case siya. Kahit ibali-balibag mo yan, hindi yan mabibingkong. Kahit ipukpok mo yan sa ulo nung magnanakaw sa airport, hindi yan masisira. Kaya mahal yan. Ang problema sa bag na yan, ang bigat. Mabigat yung bag na yan kasi nga, parang alloy yata yan. Aluminum yata yan. Basta, sobrang tibay ng maleta na yan. So kasi nga, ang nilalagay mo sa maleta na yan, valuables. Anong ilalagay mo sa loob? Yung mga mamahalin mong mga gamit. Mga pabango para hindi mabasag, mga kung ano-anong mga gamit mo na for check-in.
O, pag nilagay mo sa bag na yan, safe na safe yan kahit ihagis yung bag mo mula sa himpapawid. Oo, matibay yan. O, kaya medyo mahal siya. Kasi nga naman, kung yung ibang maleta ang gagamitin mo, yung mumurahin, kasi nga sa airport, hinahagis-hagis yung maleta. So pag hinagis-hagis yung maleta, baka sumabog yun, lumabas yung mga panty mo na kulay pink, ilalaki ka pa naman. Oh, yun yung Rimowa, mahal yan. Talagang nagre-range yan ng mga 50,000 hanggang 100,000. Now, again, why do you buy an expensive luggage? Gusto mo safe yung valuables mo. Oh, ngayon, ang kine-question niya si Gutesa, imposible na mamimigay ka ng pera kasi sa pagkakaalam ko, sabi niya, pag namigay ka ng pera, ilalagay mo yan sa mumurahin na maleta. O, ikaw siguro, pagka namimigay ka ng pera sa sindikato nyo, siguro hindi ko lang sure kung meron malamang wala. Ba't ka naman kasi mamimigay ng malitang pera kung hindi ka naman sindikato, di ba? O, pero nanggaling sa bibig niya na sa pagkakaalam niya, pag namimigay ka ng pera, hindi mo ilalagay sa mamahalin na bag. Siguro nga siya, pag namimigay siya ng pera, nakalagay lang siguro sa mga plastic bag, ganyan. Sa mga mumurahin na maleta. Again, we are talking about millions and billions and billions of money. And billions of money is what? Valuable. Diba? Valuable. Now, if we are talking about billions of corruption money, magtataka ka ba, Ping Lacson, na inilagay yung pera na yun dyan sa mga Rimowa bag na yan? Kasi yung Rimowa bag na yan, kapag binalibag mo yan, nandiyan dyan yung mga pera, hindi sasabog yung pera. Kapag nilagay mo sa mumurahin na bag at nagkamali sila ng buhat, mabigat yan, nalaglag, sumabog yung pera habang tinatransport nila, ano itsura? Gamitin mo naman yung utak mo. Investigador ka eh. Tapos ganyan ka mag-isip. Hindi daw sila bibili ng mamahalin na maleta. Bakit hindi bibili ng mamahaling maleta? Iniisip mo yung mamahaling maleta na pag-aari nila? Hindi mo nga iniisip na 12 mansyon eh. Ni 12 mansyon ni ni Romualdez diyan sa Forbes Park. Ilang bilyon yan. Kino-compute mo yung maleta, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon yung perang ninakaw nila, di umano. May mga eroplano, may mga chopper, may mga hotel, may mga resort. Tapos, gusto mong paniwalain yung taong bayan na hindi makatotohanan dahil Rimowa yung pinaglagyan, yun lang. Walang hiya, Ping Lacson. Sana man lang maging patas ka ng konti. Sana man lang. Inintay mo si Gutesa na magpunta dyan sa Senado at tinanong mo yan sa kanya, sigurado ka na Rimowa? Ang mahal nun Para sana marinig mo kung anong sagot ni Gutesa. Kasi kung ako si Gutesa, putang ina, pakialam ko. Malay ko, kami nagdadala nung bagahe, yun nakita kong maleta. Malay ko kung gaano kamahal yan. Basta alam ko, dyan sa maleta na yan nakalagay yung pangalan. Ay, kita mo naman yung pangalan, Rimowa eh. Siyempre, magugulat ka pagbuhat mo. Ang bigat nito Tangina, solid na solid to Di ba? Nagugulat ka. Ping Lacson na yung bilyon-bilyon pera nakalagay sa Rimowa pero hindi ka nagugulat na yung mga relos nyong mamahal. Hindi ka nagugulat na yung mga ang tawag dyan, mga Louis Vuitton na mga bag, Hermes, yung mga kabit nila, di ba? Yung mga kabit nyo, yung tawag dito, yung yung mga Goyard, mga Gucci, Prada, di ba mamahal din yan? Ang lambot-lambot ng mga bag na yan, ang mamahal din yan. Ba't hindi mo kine-question yun? Ano ba laman nun? Ano lang naman, condom. Tsaka siguro mga pills. Yun lang naman laman ng mga bag na yun. Hindi naman importante. Pero yan, naniniwala ako, wala akong personal knowledge kasi di naman ako naglalagay ng pera sa maleta, putang ina niyan. Yung pitaka ko nga Louis Vuitton yung pitaka ko pero walang laman. Alam mo yun? Perang malaki yung nakalagay doon. So yun yung logic nun. Sana yun ang ginamit mo yung logic na bakit kaya sa Rimowa na nilalagay? Matibay yung Rimowa. Sana hindi mo sinabi na imposible naman maglalagay ka ng trilyon-trilyon na pera sa Rimowa. Utangin na. Kung ako nga, hindi ba? Wala pang 1 bilyon yung pera na itinatransport ng mga armored vehicle Naka-armored vehicle.
Di ba? Minsan nga, 1 milyon, 3 milyon, 10 milyon lang yung laman ng armored vehicle eh. Nakikita mo nga yung Jollibee eh, kapag yung dumarating yung armored vehicle nila, nangungulekta sila ng mga benta bawat Jollibee. O kaya kahit anong establishmento, basta nangungulekta sila ng kita. Hindi ba ina-armored van yan? Putang ina, hindi ka nagtaka dyan. Nakasakay nga yung pera sa armored van, ito maleta lang na Rimowa, takantaka ka. Dito mo makikita na si Lacson talaga, abogado ni Zaldico at saka ni Romualdez eh. Mahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? 100,000. Oh, 46 times 100,000. O sabihin na natin 46 times 200,000. Puta, ima-mathematics natin ha. 46 times 200,000. Ayan. Oh, 9.2 million. Yung Rimowa na maleta, 9.2 million, nagtaka ka? Ang nakalagay doon, yung isang biyahe daw nila, 15 billion. Yung isang maleta, ang nakalagay, 48 million. Nagulat ka na yung lahat ng maleta na yun, ang halaga ay 9.2 million. Hindi ka nagulat na yung mga mansyon ni Romualdez, ang dami-dami? Hindi naman siya kasing yaman ni Lucio Tan. Si Lucio Tan baka 1, 2 lang ang bahay dyan. Sa Forbes Spark, si Bongbong nga, 1 lang ang bahay dyan. Si Lagdameo, 1 lang. Mantakin mo, mas mayaman pa si Romualdez kaysa kay Marcos Sr., ganon. Para magkaroon siya ng 12 bahay, di umano. Sabi ni ano yun ha? O sabi ni, sino ba may sabi nun? Si Kiko Barsaga ba? Oh, 9.2 million? Namahalan ka? Ano ka ba naman, Ping Lacson? Ito hanggang bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yun. Yun na nga, pineg ko na nga sa 200,000 eh. Yung 46 na maleta sa 200,000, 9.2 million lang yun. Eh, ang ninakaw nila, trillion eh. Mano ba naman gumasta ka ng 9.2 million? Baka ngayon 9.2 million, ninakaw pa nila yan eh. Diba? Kasi nga, yung maleta na yan, Ping, yung maleta na yan bubuksan, igaganon, o lalagay yung laman lahat. Siguro sa swimming pool nila ilalagay yan, ang dami. Pupunuin siguro nila yung swimming pool, mga bathtub nila. Diba sinabi na yan ni Dilima tuloy. Sino yun? Si Pidap Queen, si Napoles, diba? Nilalagay nila sa bathtub. Nakapaleta daw yung pera. O, imaginein mo, ilang bilyon lang yun. Eh, ito, trilyon. So, syempre, itong mga maleta na to, tatanggalan nyo ng laman to, tapos ibabalik nyo para lagyan ulit nila ng laman. O, eh, ang hirap naman yan kung kada delivery sa inyo, bago ng bago yung maleta. Ang hirap din nun ha, kasi saan nyo ilalagay yung mga maleta na yun? O, may 46 na dineliver ngayon. Putsang inang yan, saan stock room nyo ilalagay yung 46 na maleta? Tatapon nyo yan? O syempre gagawin nyo doon. O kunin nyo na dito yung mga maletang walang laman. Lagyan nyo ulit ng laman. Kasi nga, sukat yan eh. Alam nyo kung magkano ng pera yung nakalagay dyan. O kasi nakalagay dyan yung pera. O di ba pagbukas mo niyan, alam mo kung kulang o hindi. Kasi yung dimensions yan. Ganito ang laman yan bawat isa. Madali nang bilangin. Hanggang to si Ping Uy Ping, ayusin mo yung buhay mo. At saka ang alam ko, pag naglagay ng pera at namigay ng pera nakalagay sa maleta, ang alam ko, mumurahin, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? 100,000. Ito hanggang bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yun. Ayan sabi nga dito, Ping, wag mong questionin kung sa Rimowa na maleta nilagay. Nakalimutan mo kung gaano kalaki ang ninakaw sa kaban ng bayan. At kung 100,000 ang presyo, barya lang yan sa mga kawatan. Oo, barya lang talaga yung putya. Sabi ko nga sa inyo, yung mga magkano binabayad nila sa mga vlogger. Kay Jam Magno nga daw, 600,000 eh. Grabe. 600,000, saan galing yun? Sa pera ng taong bayan. O, di ba? Sila, anong nagsasabi niyan? Sila Tio Moreno. Oh, hindi mo questionin yun? Vlogger lang? 600k buwan-buwan? Wow! Tapos ito, yung utak nun ni Jam, wala pang laman. Ito, ang nilalaman ng bawat maleta, milyon-milyon. O, 100,000. Kung yan lang argumento mo, Ping, halatang-halata ka, sir. O, halatang-halata ka. Ito pa, yung amo mo na si... From the poorest ayan, Ito pa yung amo mo na si Chavit Singson.
Tinitiran nyo ngayon, tinitiran ng administrasyon na plunderer daw, magnanakaw daw. Magnanakaw? Paano naging magnanakaw to? Kami, we are now the 5th richest province in the entire country. Asan yung Ilocos Norte? Nasa ilalim pa rin. Di ba? Ilang presidente? Ilang presidente na nagkaroon ng Ilocos Norte? 2. Ilang senador na nagkaroon sa Ilocos Norte? Marami na. Siya, kapatid niya. Alam mo, minsan kasi, basta lang kayo makapanira, larga ng larga, wala naman kayong mga utak talaga. Mantakin mo ha, sa mga Singson ang umahawak ng Ilocos Sur for the longest time. Hindi man naging senador yan. Gobernador lang yan, mayor lang yan. Tapos, ang ganda ng Ilocos Sur. Mayaman ang Ilocos Sur. Ang nakakapagtaka, ang Ilocos Sur ang Ilocos Sur at Ilocos Norte magkapit-bahay. Arko lang ang pagitan yan. Tapos sa Ilocos Norte, ang dami pang mga tourist destination. May pagudpod, kung ano-ano. 2 na ang naging presidente na taga Ilocos Norte. Tama si Chavit Sasabihan nyo, magnanakaw ako. Bakit mas mayaman yung probinsya ko kaysa sa probinsya nila? 2 beses na nagkaroon ng sa kanila, nagkaroon ng presidente sa kanila. Nasa ng hustisya. Di ba? It makes sense. Na sila. Doon kayo mag-base. Kung corrupt kami, bakit mag-progress ang Ilocos Sur? Di ba? It makes sense, mga bossing. Ito naman si Banat Bay, tawag naman to. Ano ba to? Saglit na, sagutin kita mamaya, buwisit ka. Nasa mo na naman ako yayayain. Ebidensya. Which is true. Kaya dito mo palang makikita, banat sila ng banat sa mga Duterte. Ang problema, nasa Metro Manila, yung Davao ang gusto nilang, yung Davao ang gusto nilang tingnan, yung Davao ang gusto nilang imbestigahan yung mga flood control sa Davao, samantalang dyan daw sa Ilocos Norte, nagigibaan yung mga flood control dyan. Nakakahiya kayo. Eto pa isang nakakahiya moment. Mr. President, meron na po ba tayong mga investment pledges sa ngayon? Investment pledges. Meron na ba tayo? Pucha yan. Itong Tolonges na ito, unang taon pa lang yan, pasyal na ng pasyal yan. Parang si Dora the Explorer nga ito Kulang na lang backpack Tapos lahat ng kunin mo dun sa backpack, nandoon Lahat ng kailangan mo sa mundo nandoon sa backpack na yun. Ito, pasyal ng pasyal to noon pa. Pasyal ng pasyal. Kahit bumabagyo rito, mahalis yan. Ilang bansa pinuntahan niya. Ang yabang-yabang yan. Maraming tayong pledges. Putang inang yan. Ang Pilipinas na. Pilipinas, di naman yuman-yaman. Yung kapitbahay ko, wala pa rin trabaho hanggang ngayon. Walang hiya na yan. So ngayon, tinanong siya, meron na ba tayong mga investments? Syempre, galing siyang Korea. So anong sasagot niya? Kailangan medyo konektado sa Korea. Pasok? Nakuha. Yeah, should we? Puta, natawa Natawa? Anong tanong? Well, I just had a meeting. Mr. President, meron na po ba tayong mga investment pledges sa ngayon? Nakuha. Yeah, should Natawa siya. Hindi niya alam. we? Hindi niya alam. Kala ko ba dahil mong investor? Meron daw siyang investor. Ito. Sino investor niya? I just had a meeting a few minutes ago. We just finished a meeting with Samsung. Utangin, ang tagal na may Samsung dito. Gago. Uy, nagtrabaho pa ako sa Samsung. That was what? 12 years? Hindi. Mga 15 years ago, nagtrabaho pa ako sa Samsung. Samsung Philippines. Ako ang may hawak ng after sales ng kumpanya namin sa Samsung. Mga IT products, computers. Matagal na nandito yun. Ba't mo sinasabing may bagong investor yan? Tingnan ninyo, gaano nakatagal? How long has been the... sige, tanong natin kay kaibigan kong ChatGPT. Samsung Philippines. When
did Samsung Philippines open in the Philippines? Puta pa ulit-ulit, the Philippines. Sige, magaling naman to si Samsung, si ChatGPT. O yan. Kailan nag-open? Putang ina, 1998. Samsung officially entered the Philippine market in 1998 through the establishment of Samsung Electronics Philippines Corporation or SEPCO. Ayan nakalagay baka naman sabihin yun, dinadaya ko kayo. Sinasabi mo bongbong na kakausap mo na sa Samsung. Tayo na pati TV, kinakausap mo na. Lakas ng tama. And as you know, Samsung is already in the Philippines. It's already in the Philippines. Tapos, tinanong ka kung meron tayong mga bagong investor, sasabihin mo na Samsung, kinausap mo. They have employed 8,000 Filipinos in their very, very high-tech manufacturing plant. Mr. President. Walang hiya ka talaga. Natural, mag-hire yan. Pati naman yung Samsung. Hindi ka pa presidente noong 1998. Ang presidente noong 1998, si Erap. Si Gloria. Tayo na pati ba naman tong Samsung Philippines, i-claim mo? Walang hiya ka talaga. Wala kang buwisit. Naku po. Sige na. Dito naman tayo mga bossing sa Bagyo. Ito baha ng malala sa Cebu. Ipakinggan natin tong balitang ito at sama-sama nating makita kung ano ang epekto ng korupsyon sa Pilipinas at ipagdasal na rin natin yung mga kababayan natin sa Cebu. Ng malala ang ilang lugar sa Cebu dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Live mula sa Cebu City, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, gaano kalawak ang pagbaha dyan sa Cebu? Gigi, halos kalahati ng Metro Cebu ay lubog sa baha matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Ayon sa Pag-asa, pang isang buwang ulan ang bumuhos sa probinsya sa loob lamang ng isang araw. Sumisipol na hangin na sinabayan ng malakas na ulang dala ng bagyo ang bumayo sa Cebu City kaninang alas 3 ng madaling araw. Mas lumakas pa yan pagsapit ng alas 6 ng umaga. Nagmistulang ilog ang residential area na ito. Kasamang tinangay ng baha ang mga nakaparadang sasakyan. Grabe, no? Kita ninyo. Ito yung gusto kong maintindihan din ninyo mga kababayan. No? Kita nyo to, lalaking mga bahay, mga mansyon. No? Dati, ang apektado at naaapektuhan lang ng mga ganitong mga dilubyo, yung mga kababayan natin na mahihirap. But look at this. Ang daming mga sasakyan na magaganda, pangmayaman, inilubog sa baha, mga mansyon. No? Kita ninyo, hanggang bubong yung tubig. Kailan pa huling naging ganyan sa Cebu? Sasabihin na naman ni Bongbong, climate change. Sisisihin na naman niya, climate change. Hindi climate change ang ano nito. Oo. Hindi. Buti sana kung ang dumaan dito, ipo-ipo, yan. Hindi mo mapipigilan yung ipo-ipo. Pero malakas na bagyo. Usually, pag malakas na hangin, nagiba yung mga kisame, hindi mo rin yan. Hindi mo yan masisisi yung pamahalaan. Pero pag baha, pag bumaha, masisisi mo gobyerno? Oo. Bakit? Kasi yung baha, manageable. Meron tayong flood control projects. May budget para sa flood control. Magbaha man, siguro, hindi naman ganyang kataas. Kasi usually, kapag ganito kalakas na bagyo, konti lang yung dalang tubig nito eh. Pero magugulat ka, bakit pumaha ng ganito sobra-sobra? Ito pang mga binaha na lugar, city ito, Cebu City, Talisay. I mean, may ano na to, maunlad na mga lugar na ito dyan sa Cebu. Pero kita mo, hindi naman bibili ng bahay, mansion, nakita nyo yan, nandiyan dyan sa may screen, mansion, hindi naman bibili ng bahay, lupa dyan sa lugar na yan, yung mga yan, kung babahain yan, hindi naman yan Provident. Sa Marikina talaga yung Provident, talagang budol yun. Baha talaga doon lagi, kahit umambun lang talagang nagbabaha doon. Pero hindi ka mag-i-invest ng ganito kalaking bahay sa isang lugar na bahain. So definitely, itong lugar na ito,
hindi ito binabaha. Pero kita mo, binaha ng ganyan. Bakit? Ang baha, controllable. May budget para dyan. Wala tayong budget para sa ipo-ipo. Wala tayong budget para mapigilan ng pagputok ng bulkan. Wala tayong budget sa sobrang lakas ng hangin para matuklap yung mga bubong yan. Pero sa baha, meron tayong budget dyan. Billion. Billions and billions of pesos, trillions of pesos. Sabi nga ni Pambari 4, 26 billion worth of flood control para sa probinsya ng Cebu. Tapos nagbaha ng ganito. Hindi ba? Hindi mo maano yan. Hindi mo yan At saka nakita mo, ang daming mga tao na nasa lanta. Ang daming mga tao nasa ibabaw ng bubong. Alam nyo ba sa ibang bansa, kapag ka bumabagyo, mga bossing, alam na nila natatama yung bagyo. Alam nyo ginagawa ng mga ng taga-gobyerno. Nag-a-announce na sila, pwersahan, inililikas nila yung mga tao kasi alam nila tatama. Tingnan mo dito. Ang dami na mga tao na nasa ibabaw ng bubong. Bakit nasa ibabaw sila ng bubong? Alam naman nila natatama yung bagyo. Kasi palagay ko to malamang mali ako. Pero palagay ko, wala talagang gobyerno eh. Nagbigay lang ng babala ang gobyerno na may parating na bagyo, pero wala sila talagang yung crisis management. In a sense na malakas itong bagyo na to, parang awa nyo na, itong tatamaan na lugar na ito, likas tayo. Ha? Likas tayo, isasara namin itong lugar na ito, kailangan walang tao dito para walang maapektuhan. Napansin nyo, ang daming mga tao sa bubong, ang daming mga lumalangoy sa baha, ang daming mga namatay. Alam nyo kung bakit ganun? Kasi nga, hindi talaga nagplano ang gobyerno, at ang gobyerno natin reactive. Ano yung reactive? Yun po yung kapag may nangyari na, doon pa lang kikilos. May nangyari na, doon pa lang mag-iisip ng paraan. Sabi ko nga sa inyo kahapon pa itong bagyo na ito. Tapos ngayon, pangalawang araw na. Nakita nyo na si Bongbong na nagbigay ng statement niya? Na kahit na uplifting man lang na message para sa mga kababayan natin dyan sa Cebu, narinig nyo na siya? Wala. Bakit? Kasi sabi niya kanina doon sa statement ni Anjo Iliana, sino ka ba? So bawat isa sa inyo dyan, sino ba kayo? Hindi kayo pwedeng mag-ano sa kanila. Hindi kayo pwedeng mag-demand sa kanila kasi sino ka ba? Baka naman sabihin nyo. Fake news ako ito sabi sino ka ba ayan ayan hindi nyo ba nakikita yan who are you? Sino ka to demand for that? Sino kayo to demand? If you cannot demand for a hair follicle test, sino kayo para mag-demand para mailigtas kayo dyan? Pero tama, di ba, yung logic natin na kung diligent lang ang gobyerno at pinwersa itong mga tao na ito to leave their homes dahil alam nila kung gaano kalakas itong bagyo na to, if pinaliwanag lang sa kanila na sobrang lakas nito, parang awa nyo na. Umalis kayo. It's an order. Sa ayaw at sa gusto nyo, kakalad ka rin namin kayo. Bago pa man dumating sana itong bagyo na to, para wala sanang mga nire-rescue, wala sanang mga tao sa bubong na nagmamakawa, tabang, wala sanang ganun. Kung ang ating gobyerno proactive, but sa kasamaang palad, reactive. Malas nating pare-pareho. Nalubog din ang ilang kalsada. Pagupa ng baha, tumambad ang mga nagkapatong-patong na mga sasakyan. Umabot naman sa lampas tao ang baha, partikular dito sa Villa del Rio. Ilang residente tuloy ang ilang oras na na-stranded sa bubong o di kaya second floor ng kanilang mga bahay. At Dave, base do sa video na pinakita mo, napakatindi ng pagbahang inabot dyan sa may Villa del Rio. At mayroon bang napaulat na namatay, nasugatan o nawawala dyan sa area na yan at kabuuan ng Cebu? Jiggy, base sa ulat ng Operations Center ng Cebu, 18 na ang napaulat na namatay sa buong lalawigan. Sa Cebu City naman, hindi bababa sa 2 ang kumpirmadong patay. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor
Archival, natagpuan ang mga biktima sa ilog. Posibleng naano daw ang mga ito sa Grabe yung mga sasakyan, mga bossing. Pangarap ng bawat Pilipino magkaroon ng sasakyan. Ganito lang nangyari sa mga sasakyan, ginawang karambola. Imagine, hindi talaga nila ini-expect na tatama to sa kanila. Kasi halimbawa, ikaw, alam mo yung Marikina River, di ba? May mga nakikita tayo doon na naiiwan yung kotse doon sa Marikina River, tapos hindi pa bumabalik yung may-ari, umangat na yung tubig, natangay na yung kotse niya. Umaalis yung mga sasakyan doon kasi alam nila aabutin ng baha yun eh. Ito, hindi nila ini-expect na aabutin ng baha ito. Bakit? Walang abiso. Walang abiso. Kasi ang mga Pilipino, hindi talaga hinaalis sa mga bahay nila. Yan yung safe na lugar para sa kanila. Malay ba nila na babahain sila ng hanggang bubong? Sasabihin nyo naman, sinisisi nyo yan sa gobyerno. Ano yan? Nature, ano yan? Disaster yan at kalikasan ng ano. Oo nga, nandoon na nga tayo, pero kulang yung information drive, kulang yung forecasting. Kaya nga tayo may weather forecast, paparating po ang bagyo ganito kalakas. Anong gagawin ng gobyerno? Basta lang nag-abiso kayo sa social media, okay na yun? Hindi dapat ganun, sir. Punta kayo sa lugar na yan, tatamaan ito. Di ba natatandaan nyo sa Yolanda? Maaga pa, nandudun na tayo. Nandudun na kayo sa Yolanda, sinasabihan nyo na yung mga tao, pinalilikas nyo na yung mga tao. Bakit dito sa Cebu hindi nangyari? Wag lang natin basta isisi ito sa gobernador ng Cebu. Kasi yung gobernador ng Cebu, may presidente man yan. Hindi ba? Sana yung ahensya ng gobyerno, sinabihan yung LGU ng Cebu na, ayusin nyo. Paparating niya, malakas yan. Yung mga sasakyan nyo, itabi nyo na. Diba? Sana ganun. Pero palagay ko wala Wala naman kasi kayo talagang pakialam sa mga Pilipino. Ang plano nyo lang, pagkaganyan, nagkaganyan, ayuda. Magbigay tayo relief goods, relief operations, patayo tayo ng mga halfway houses, patayo tayo ng mga housing, ganyan, benta tayo 20 pesos na kilo ng bigas. Yun lang. Saga ng pananalasa ng Bagyong Tino. Habang 10 naman ang nawawala matapos umanong anurin ng rumaragas ang tubig. Sa ngayon, patuloy pa rin silang hinahanap. Jiggy. At Dave, itong likuran mo, nakikita natin na yung mga sasakyan, patong-patong, pakikwento mo nga anong sitwasyon dyan sa area na kinatatayuan mo ngayon. Jiggy, sa panayam natin sa Cebu PDRMO, kabilang sa mga matinding binaha ang Mandaue City, Talisay City, Consolacion at Diloan. Sa Consolacion Highway, tinangay ng rumaragasang baha ang kalabaw na ito. Nagtulong-tulong ang mga lalaking ito para masagip ang hayop. Sa Talisay City, nakalbo ang mga bahay na ito matapos ang hagupit ng bagyo. Nilipad ng malakas na hangin ang mga bubong. Inilikas ang mga apektadong residente. Sa situational report ng provincial government, umabot sa higit 32,000 yung mga pamilyang lumikas sa Alam mo, grabe to, itong ano na to. Grabe itong parang dinaanan talaga ng dilubyo, no? mga evacuation center. Yun, so, talagang warak-warak lahat, Grabe, parang mas malala pa yata ito sa Yolanda, no? Yan muna ang latest mula dito sa Cebu City. Balik sa iyo, Jiggy. Dave, yung nasa likuran mo, pakidescribe mo nga sa amin, ano yung nangyari dyan? Doon nakikita natin sa likuran mo yung mga sasakyan ay patong-patong. Yung community na yan. Ako, magmumura sasakyan sa Cebu. May plano pa naman ako, pinag-iipunan pa naman akong sasakyan bibilin sa Cebu. Parang cancel. Pakikwento mo sa amin, ano nangyari dyan? Jiggy, kung makikita mo, dito sa likuran ko ay ilang sasakyan yung nagkapatong-patong. Sabi ng pulis na nakausap ko kanina, hindi bababa sa 8 sasakyan yan. Ang kwento, nakapark daw yan doon sa isang covered court or isang basketball court malapit dito sa ilog. Nung kasagsagan ng ulan kaninang madaling araw, posible raw na umapaw yung ilog kasabayan ng kasagsagan ng malakas na ulan. Isipin mo, mula doon sa park... Mataapaw yung ilog. Apaw yung ilog kapag palpak yung flood control system. Kasi dapat talaga yung mga flood control hindi na overwhelmed kasi the flood control structure is there to hold an overwhelming volume of water. Overwhelming ibig sabihin sobrang dami. Yun talaga ang purpose nun.
So kung meron kang flood control project dyan, tapos na-overwhelm, katulad ng sinasabi ni Bongbong, na-overwhelm, meron tayong mga flood control, na-overwhelm na. Diyan ngayon papasok yung sinasabi ni Cheese Escudero na before magtayo ng flood control sa isang lugar, kailangan may feasibility studies. Hindi pa pwedeng magtayo lang ako ng mukhang itsurang flood control. Okay na. Hindi dapat ganun. Kailangan may feasibility studies. Mayroong data na kaakibat yung mismong project para alam natin na mga nagbalagay ng budget kung pinag-aralan ba talaga ito. Baka naman mamaya yung ilog na hindi naman talaga dinadaanan ng baha, baka yun yung nilalagyan ng flood control dahil mas madali. Baka naman yung mga talagang laging mga areas na may mga ilog na umaapaw, yun yung hindi ginagawan ng mga structures. Kaya ganito nangyayari. So maganda yung panukala at yung plano na yun ni Cheese Escudero na hindi lang basta gumawa ng mga structures ang mga DPWH. Kailangan merong study, merong feasibility studies at meron talagang mga data bakit ganito yung structure na ilalagay dyan. Ano yung research nyo, ano yung mga pag-aaral ninyo, lahat dapat naka-indicate sa report at study niyan bago pondohan yung proyekto. At sa parking lot na yon ay tinangay yung mga sasakyan at nakita nga natin nitong umaga na nandito na nga yung mga sasakyan at nagkapatong-patong na sila dito sa bukana ng isang subdivision. At saka Dave, yung kapal ng putik sa likuran mo, talagang kitang-kita din dyan sa video na pinapakita mo. Jiggy, isa pa yon sa problema ngayon ng mga residente dito sa barangay na ito. Matapos nga ang pananalasa ng malakas na buhos ng ulan, kasabay ng pagbayo ng malakas na hangin, ito naman ang problema nila ngayon, yung paglimas ng namaong putik sa loob ng kanilang mga bahay. Ingat kayo dyan, Dave. Si Dave Abuel. Ayun, medyo napakakalungkot na istorya. Kayon, ang tanong natin, papaano nakakatulog itong mga magnanakaw sa Pilipinas? Paano nakakatulog itong mga hudas sa Pilipinas habang nakikita nila na yung ating mga kababayan dito sa Cebu o sa amang panig ng Pilipinas na apektado sa mga ghost projects nila, sa mga kakamkaman nila, sa mga corruption nila, itong mga pinaghirapan nila, hard-earned money, blood, sweat, and tears nila, naglahong parang bula. Most of the Filipinos, hindi sila maalam pagdating sa mga insurances. I know na itong mga nasira na ito, most of yung mga nawasak dito, nabaha dito, hindi insured ang mga yan. Kawawa yung mga antagal nagtrabaho, 10 taon, 20 years, yung iba dyan nagbabarko pa, lumalayo sa pamilya, maipundar itong mga ito para magkaroon sila ng kahit papaano maalwan na pamumuhay dahil sa pagnanakaw ng mga tao sa gobyerno. Ito ang nangyari dun sa mga ari-arian nila. So sana ay matuto tayo rito sa aral na ito at sana ay ang take away natin dito huwag na tayong maglagay ng mga leader na incompetent at saka leader na, alam mo yun, yung sikat lang, anak ni ganito, anak ni ganyan, magaling mag-speech. Sana wag na tayong ganun. Tingnan ninyo yung track record. Sinabi ko nga kanina sa inyo, 2 presidents na ang dumaan sa Ilocos Norte, pero bakit ang hirap pa din ng probinsya nila? Papaano nilang aayusin yung buong Pilipinas kung yung sarili ng probinsya hindi nila naayos during nung time na namumuno sila? Hindi na sila namuno as presidente, namuno yung mga yan sa lokal. Naging mga gobernador yan, naging mga congressman yan, naging mga senador yan. So bakit hindi nila naayos yung kanilang lugar? So dapat pag bumoto tayo ng mga ilalagay natin sa posisyon, dapat tinitingnan natin ano ba silang klase na mga leader sa mga kanya-kanyang mga lugar nila. Maayos ba yung mga lugar nila? Kaya dito mo ngayon ikukumpara yung mga Duterte sa ibang mga politiko. Nung si Inday Sara umalis ng Davao, debt-free ang Davao. Ibig sabihin, walang utang. Wala siyang utang na iniwan na babayaran ni Baste. Ganun. Si Inday Sara, nung iniwan niya ang Davao at naging
Vice President siya ng Pilipinas. Tinutuloy-tuloy ni Basti Duterte yung sinimulan, hindi lang nung tatay niya, nung ate niya, talagang tinutuloy-tuloy niya yung mga programa at dinagdagan niya pa. And tingnan ninyo, naglindol ng sobrang lakas sa Davao, 7.9, mas malakas pa sa Cebu. Tingnan mo Davao, 'di ba? Nangailangan ba sila ng sobrang tulong? Hindi. Kasi matino yung leader, matino, walang corruption. Pag walang corruption, hindi yan mag-release ng mga permit sa mga construction. Ang mga Duterte, kilala sila na mahigpit pagdating sa mga plano, mahigpit sa pag-release ng mga permit sa construction, occupation permit, business permit, mahigpit. Kailangan talaga dumaan ka dun sa tamang proseso. O tingnan mo, may nangyaring masama sa Davao? Yung Davao na na nalugmok ba? Maraming apektado, pero kumpara mo sa laki nung nasasakupan ng probinsya nila, napakaliit nung damage sa kanila. So, good thing, merong magaling na leader ang Davao. Kaya kailangan, pag pumili kayo sa 2028 na ilalagay nyo sa posisyon, tingnan ninyo yung track record. Kung ayaw nyo iboto si Inday, maghanap tayo kung hindi tatakbo si Inday sa 2028, maghanap tayo nung magiging presidente ng Pilipinas na at least man lang, may benchmark na tayo at least man lang Duterte style. Kahit sino pa yan, sabi nga kung kahit si Lenny pa yan kahit si Isko, kahit si Trillanes pa ngayon kung gagawin niyang maayos ang Pilipinas, kung yung klase ng pamumuno ni Pangulong Duterte at nung ginawa ni Pangulong Duterte sa Davao, gagawin nila sa buong Pilipinas, kahit sino pa yan. Kahit yung taong grasa pa yan dyan sa kanto. Basta ilalagay niya ang Pilipinas doon sa pedestal, sa pinakataas. Dapat ganun ang benchmark natin sa mga pipiliin natin na ilalagay natin sa gobyerno. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mag-subscribe, like, and share. At mag-follow na rin kayo sa lahat ng Banateros. Si Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, paring RJ J. Guevara, Sir Jack, syempre yours truly, Boss D. Kita-kits. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang halong